Pinili ko siya kasi naniwala ako na meron kami. Hinayaan ko mawala kami ng asawa ko ng tuluyan para sa kanya. Pero sa huli, yung pa rin palang girlfriend niya ang pipiliin niya. Kasal ako at may isang anak. 5 months na kaming wala ng tatay ng anak ko. Naghiwalay kami kasi sugarol siya. Ultimo savings namin na patalo niyang lahat sa sugal. Wala pang 1 month nung magkahiwalay kami ng asawa ko at sobrang stress ako. Araw-araw gabi-gabi akong umiiyak. Wala akong work kasi nagbabantay lang ako sa anak ko na 3 taon pa lang. One day nag-stall ako ng isang gaming app. At dun ko ulit nakausap ang ex ko. 10 years na kaming wala pero nung nagkausap kami, na-fall ulit kami sa isa't isa. Minahal ko siya ulit kahit alam ko na may girlfriend siya. At yung girlfriend niya is the same girl na ipinagpalit niya sa akin 10 years ago. Araw-araw kaming nag-uusap at nag-decide kami na mag-meet since malayo kami sa isa't isa. Nung una date lang talaga pero nasundan na ng napakaraming beses at dun na may nangyari sa amin. Napakaraming beses na nakipag-ayos sa akin ng asawa ko pero hindi ko pinapansin. Kasi nga may lalaki ako at mas mahal ko si ex kesa sa asawa ko. Hanggang sa na-stress na rin ang asawa ko at nag-addict siya at ng babae na rin. Kasi hindi niya talaga ako mawinba. Hindi rin naman niya alam na meron akong lalaki that time. Hindi rin kasi siya umuwi sa bahay since naghiwalay na nga kami. Pinaglaban at pinili ko yung ex ko kahit may asawa at anak ako. At kahit may girlfriend siya. Lagi niyang sinasabi sa akin na sa tagal naming magkahiwalay, never nawala yung love niya sa akin. Ramdam na ramdam ko kung gaano niya ako kamahal. Mas marami siyang time sa akin kaysa sa girlfriend niya kasi LDR sila. Dumating yung time na nakonsensya na talaga ako. Kasi sobrang bait ng girlfriend niya. Kahit napakarami niyang signs na nakikita, never niyang kino-confront yung boyfriend niya about doon. One time kinausap ko si ex. Nakikipaghiwalay na ako kasi hindi ko na talaga kaya yung ginagawa namin. Na sa tuwing magkasama kami, inaaway niya yung girlfriend niya para hindi na siya kulitin. Sobrang open ko kay ex, lahat ng nangyayari sa buhay ko alam niya. May access din siya sa Facebook and Messenger ko. Pero hindi kami doon nag-uusap kasi may access si girlfriend sa mga social account niya. Sa ibang app kami nag-uusap. One time merong nangungulit sa akin sa Messenger na makipaglaro sa online game. Tropa siya ng asawa ko. Since hindi naman kami naglalaro that time, nakipaglaro ako. At may mga chat kami sa Messenger na parang may pahiwatig si tropa. Pero hindi ko naman pinapansin. At doon nga ay nagalit siya. Ayaw niya na may iba akong nakaka-chat or ini-entertain. Gusto niya ay siya lang. Nagkaroon kami ng big fight about that. Lagi kong sinusumbat sa kanya na kung siya nga ay may girlfriend. At dun kami nagumpisang maging cold at tuluyang nagkawalaan. Days after ay naalala ko na hindi pa pala ako nagkakaroon. Then I took pity at na-shock ako kasi positive. Agad-agad ako nagpunta sa gaming app at dun ako nag-message sa kanya. Sabi ko sa kanya positive ang pity ko. At ang sabi niya lang sa akin anong gagawin ko? Gawan mo ng paraan na mawala yan. Nung mabasa ko yun ay gumuho ang mundo ko at sobrang sakit. Ayaw pa daw niyang magkaroon ng anak at mag-asawa. Kasi wala siyang work at wala siyang ipapakain. Pero nung okay pa kami, gusto niya na magsama kami. At okay lang din sa kanya yung concept na magka-baby kami. At sabi niya saka na daw niya iiwan yung girlfriend niya pag nandun na kami sa point na meron na nga kaming baby. That night, sobrang sakit ang nararamdaman ko. Sobrang bigat pero wala na talagang tumutulong luha sa mata ko. Kahit sobrang sakit, wala na talaga akong maiiyak. I was betrayed. Pinili ko siya kasi naniwala ako sa meron kami. Hinayaan ko na mawala kami ng asawa ko ng tuluyan para sa kanya. Pero sa huli, girlfriend niya pa rin pala yung pipiliin niya. Yung asawa ko, ayun may babae na. Habang si ex masaya kasama ang girlfriend niya. Ako ang naiwan, ako ang durog. Please, Mami Len, i-real talk mo ako. Letter sender, Arlene. No comment na tayo dun sa asawa mong sugarol. Total hiwalay naman na kayo bago mo pinasok yan. Alam mo mami, kapag kasi ang relasyon, kita mo na sa simula pa lang ay red flag na. Yung instinct natin bilang babae, pagganahin naman natin. Mantakin mo namang may jowa na pero nakipag-jowa pa sa'yo. So anong ini-expect mo doon? Ikaw ang itinakda para magbago siya at magpakatino. Yung pinagpalit ka na dati, binalikan mo pa, nagpa-double kill ka pa. Yung may binabaliwala na lang na jowa habang kasama ka. Pero hinayaan mo, hindi mo naisip na po pwedeng mangyari ulit sa'yo. May wala kang kapanalo dyan, malulustrik ka lang. Ang masasabi ko na lang sa'yo ay magpakatatag ka at ingatan mo yung baby mo. May contraceptive naman, magkano lang, hindi ka man lang bumili. Hindi sana ganun kasakit kung iwan ka kasi walang bakas. Kung wala sa lalaki ang swerte mo, baka nasa business, dun ka mag-focus. Face the reality, nakuha kang iwan sa pinaka-vulnerable na state ng buhay mo. The best way mong gawin is mag-move forward, focus ka sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Feel the pain. Magigising ka balang araw, wala na yan. Make sure na matapang ka na kung babalik man. Huwag mo nang subukang matriple kill. At huwag mo nang tatanggapin, baka masavage ka lang. Mag-focus ka sa mga anak mo at huwag puro laro ang inaatupag mo.